Nang mapansin ng Bakunawa ang unti-unting pagnipis ng pananggalang na bulang nagbabantay kay Quiroga. Dahil na rin yun sa labis na init sa paligid. Agad niyang tinawag ang diwa ng tubig. Ilang sandali lamang ang lumipas. Lumitaw ang ulan. At ang dambuhalang alon na naglakbay mula sa pinagmulang karagatan ng Bakunawa. Nang makita ng kalabang dragon ang presensya ng tubig, agad itong natiklop at parang isang tutang takot na takot. Sa sandaling napatakan ng tubig ulan, ang katawan ng dragon na kalaban ay umusok ito at tila sumingaw ang init. Humiyaw ng humiyaw ang kalabang dragon, kasabay ng walang tigil na pagwawala. Kung saan-saan pumaroon para lamang makahanap ng matatagpuan at makaiwas sa tubig, subalit wala nang matagpuan pa sapagkat nawasak na ang buong paligid. Hindi na rin makaiwas sa tubig dahil sa pagbuhos ng ulan at bumaha na. Ang dambuhalang alon naman ay tila mayroong sariling pag-iisip at sinugod ang kalabang dragon. Nang makita ng Bakunawa ang kahinaang iyon ng kalabang dragon, hindi na niya ito pinalagpas pa. Sa tulong ng diwa ng tubig, naging malakade na ang dambuhalang alon at gumapos sa leeg, sa buntot at sa mga paa at kamay ng kalabang dragon. Pumesto naman sa harapan nito ang Bakunawa at hinanda ang pangmalakasang pagsugod. Bumugha ang Bakunawa ng pulang usok na agad naging supot na nagsisilbing kulungan. Pagkatapos ay gamit ang mga alon, dinala ito sa kaibuturan ng bumabahang tubig hanggang sa lumipas ang sandaling lumutang na lamang itong walang kabuhay-buhay at ilang sandali pa'y unti-unting natutunaw ang bakal na katawan ng kalabang dragon hanggang sa wala nang natira pa. Nagmamadali namang nilapitan ng Bakunawa si Quiroga na ngayon ay nasa maayos na ang katawan. Bumalik na sa dating kondisyon. Subalit hindi pa rin nagmumulat ang mga mata. Inutusan ng Bakunawa ang tubig na huminto at agad naman itong tumigil at nawala. Maingat na inilatag sa lupa ng bula si Quiroga. Umilaw naman ang mga mata ng Bakunawa nang itapat niya ito sa mukha ni Quiroga, ay saka nagising ang huli. Kaagad-agad na bumangon si Quiroga at agad hinabol ang hininga na para bang kababalik lamang ang buhay matapos malunod. Kinapapa niya ang kanyang kabuuan at nang mapagtantong maayos naman siya, humarap siya sa Bakunawa at yumuko bilang paggalang at pasasalamat. Sa sitwasyon ng paligid na halos hindi na ito makilala, napagtanto ni Quiroga na tinapos ng Bakunawa ang kalabang dragon. Nang maya-maya pa'y bigla niyang naalala ang mahiwagang pulang bato. Agad itong hinanap ni Quiroga. Subalit walang natagpuan kahit sa ang sulok ng paligid. Ganun na lamang din ang pagkuyom ng kanyang mga kamao matapos sumagi sa isip ang presensya ni Saturno. Bago pa man siya mawalan ng malay, sa loob-loob ni Quiroga, hindi nalalayong hawak na ni Saturno ang mahiwagang batong pula. Agad niyang kinausap ang Bakunawa
natulungan siyang alamin ang daan patungo sa palasyo ni Saturno. Makikita man mula sa kanyang kinatatayuan ang malaki at mataas na palasyo, subalit hindi naman malapitan sapagkat may kung anong humaharang. At bago pa man makasagot ang Bakunawa, lumitaw mula sa kung saan sina Kaloy, Degoy, Botyo at maging si Tio Aldo. Pare-parehas na walang malay at naliligo sa kanika nilang mga dugo. Agad itong nilapitan ni Quiroga. Sandaling nakalapit ay hindi niya inaasahan ang ginawa ng apat. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata at pagkagulat ni Quiroga. Habang hawak-hawak ang braso ng taong mahigpit na sumasakal sa kanya, naging alisto naman ang Bakunawa at handa na sana sa pagsugod nang pigilan ito ni Quiroga. Sa kalooban kasi niya, napasailalim lamang ng mahika ni Saturno ang pamilya niya, kung kaya't sumugod siya rito. Hindi niya rin papayagang saktan ang mga ito ng kahit na sino, siya man o ang Bakunawa. Dahil ang layunin niya ngayon ay wakasan ang pagsasailalim ng mga ito sa mahika. Palayain. Ngunit bago pa man niya magawa yun, pinalibutan niya siya ng mga ito. At sa isang kurap lamang, nakagapos na ang katawan ni Quiroga sa kadenang apoy na nagmumula sa mga nakapaligid dito. Napaluhod na lamang si Quiroga habang pilit nilalabanan ng puwersa ng kadenang apoy. Ngunit kahit anong gawin niya, ay nahihigatan ng mga ito ang kanyang lakas. Sa bawat subok niya, ay mas lalo lang lumapat sa lupa ang kanyang mga tuhod at damang-dama na rin ang tindi ng kadena. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bulong ni Saturno habang lihim na pinagmamasdan si Quiroga. Bumalik na rin siya sa kanyang kaharian at dumiretso sa pinakadulo ng palasyo, kung saan nakahanda ang kasangkapan at iba pang gagamitan para sa gaganaping ritual upang mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang mahiwagang pulang bato. Abot tenga naman ang pagkakangiti ni Saturno matapos mailagay sa sentro ng altar ang bato. Lumod na rin siya at sinimulan ang ritual. Ngunit bago yun, ay pinadalhan niya muna ng mensahe si Quiroga sa pamamagitan ng hangin. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, Quiroga. Patapos na ang lahat. Patapos na ang lahat ng sayo. At malapit ang aking pagsisimula. Habang nilalabanan ni Quiroga ang puwersa ng kadenang bakal na iginawad ng tatlong puting baba at ni Tio Aldo, may kung anong bagay ang bumulong sa kanya. At matapos mapakinggan ang mensahe, may biglang lumitaw na eksena sa kanyang mga mata. Si Saturno na nagsisimula na ng kanyang ritual. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, Quiroga. Patapos na. Patapos na ang lahat ng sayo. Malapit na ang aking simula.
Napukaw ang kaibuturan ni Quiroga, lalo na nang makita ang mahiwagang pulang bato na tinatawag siya. Dahil doon ay lumakas ang kanyang loob at nagawang maputol ang mga kadenang apoy. Sa pagkakaputol, kanya-kanya sa pagtilapo ng apat, ang 3 puting baba at si Tio Aldo. Kasabay nun, ay tumayo na si Quiroga. Nakatayo din naman ang mga baba at sabay-sabay na sumugod. Kahit natatamaan si Quiroga sa mga pagsugod na yun, siniguro niyang hindi masasaktan ng mga ito. Inilagan lamang niya ang 4 habang nag-iisip sa kung paano pukawin mula sa mahika ni Saturno. Subalit naging marahas ang mga ito at hindi na nga talaga siya kinikilala. Napahawak si Quiroga sa kanyang leg matapos masugatan sa paglapat ng hawak na patalim ni Kaloy, na lumitaw na lamang bigla sa mga kamay nito. Muli pang lumapat ang kanan niyang tuhod nang maramdaman ang pagbaw ng isa pang patalim sa binti na itinarak naman ni Degoy. Napahalit na rin sa lupa matapos hampasin ng bato sa likod ni Bochok. Napapaubo na ng dugo matapos sikmuraan ni Tio Aldo. Nilamon na ng mahika ng kadiliman ng sistemang tao ng 4. Naging purong itim ng mga ito, maging ang mga mata nito. At may kung anong pulang nananalatay sa katawan ng tila ba kuryente. Marahil ay nagbibigay lakas ang mga ito sa kanila. Paika-ika namang tumayo si Quiroga. Subalit mula ring natumba matapos salubungin ng kamo ni Bochok ang mukha ni Quiroga. Wala siyang naging laban sapagkat unti-unti ring humihigop ang kanyang lakas sa presensya ng 4. Nahirapan na rin siyang kumilos dahil bawat galaw niya ay may puwersang pumipigil. Samantala, habang pinapanood ng Bakunawa ang kalagayan ni Quiroga, hindi na niya matiis na mangialam. Inihanda na ng Bakunawa ang sarili upang tumulong. Subalit may kung anong hamog ang pumaikot sa Bakunawa. Agad itong pumalibot sa itinutulak niyang palasyo. Kahit anong laban ng Bakunawa, hindi niya nalabanan ng hamog dahil sa tuwing dadampi ito sa kanyang balat, tila ba merong kuryenteng nananalaytay sa katawan ng kalaban, maging dahilan ng bahagyang pagkahilo. Pinilit pa rin niyang takasan ng hamog, ngunit nang lumapat ito ng husto sa kanyang katawan, unti-unting nawawala ang kanyang paningin at sa huli ay tuluyan siyang nakulong sa hamog at dinala sa iba't ibang panig na lugar. Naiwan si Quiroga sa mga kamay ni Tio Aldo na nasa ilalim pa rin ng mahika ni Saturno. Damang-dama na niya ang panginginig at panghihina ng katawan. Dala ng walang tigil na paghigop ng kanyang lakas. Bugbog sarado na rin si Quiroga sa mga ito at hirap na sa pagtayo dahil sa sugat ang kanang binti. Ngunit kahit papano ay nakakailag pa naman sa mga banta at pagsugod ng 4. Ngunit muling tumulapon matapos masalubong ang kamao ni Tio Aldo. Malalakas ng mga kamao nito na pakiramdam ni Quiroga ay mawawasak anumang oras ang kanyang muka habang pinagsusuntok. Nagtulungan naman ang 3 puting baba sa pagtugis sa kanya. Dala-dala ng mga ito ang patalim na kapag may pagkakataon ay isasaksak sa kanya.